At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay spoiler tayo chapter 1114. Pero bago tayo magsimula ay i-flex ko lang saglit etong si Windbreaker. Ayan, so sa mga nanonood sa inyo ng anime nito ni Windbreaker at trip nyo na i-manga series etong si Windbreaker ay pakisubscribe naman si second channel natin guys. So dahil doon ko po ginagawa etong manga series ni Windbreaker. So yung link nyan dyan lang sa may comment section saka sa may description. So pakicheck na lang at kung matripan nyo ay pakisubscribe na nga lang si second channel natin. That's all lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Dr. Vegapunk dahil nagpapatuloy nga dyan itong kanilang broadcasting. At dito ay nagsimula ng magsalita itong si Dr. Vegapunk patungkol sa may Void Century. However, ay nabanggit din dito ni Dr. Vegapunk na wala siya gaanong alam talaga kung ano yung nangyari nung sa time nung Void Century. So konti lang yung nalalaman niya. At then ay dito ay nagsimula ng sabihin din ni Dr. Vegapunk yung patungkol sa isang lalaki na nagangalang Joy Boy. At so dito ay sinabi na nga ni Dr. Vegapunk na may isang lalaki nga na nagangalang Joy Boy at nagmula siya sa Ancient Kingdom 900 years ago na yung nakakalipas. So sobrang tagal na. At etong Joy Boy na to ay may kapangyarihan nga raw yan na yung stretching. So ibig sabihin yung parang sa kapangyarihan ni Luffy na Gomu-Gomu. At ibig sabihin lang nito na si Joy Boy nga at saka si Nika ay iisa. But then ay pagkatapos nga dito ay makikita nga rin natin dyan yung patungkol na sa Mother Flame. At so dito sa chapter na to ay ipapakita nga sa atin ni Oda kung ano yung itsura ng Mother Flame na to. At base sa description ng spoiler nga natin na itong Mother Flame na to ay isang flame nga yan underwater na nakalagay sa tank. So kaya dito marami nagtatanong at napapaisip na bakit ganun? Nasa may kailaliman ng tubig itong Mother Flame na to, anong ginagawa niyan dyan? So kaya nga mas tumataas ngayon yung possibility na baka nga tama yung theory about dun sa sinasabi nito ni Dr. Vegapunk na kung saan ay lulubog nga raw diba yung mundo sa karagatan. So yung sa theory sinasabi na ang magkukos niyan ay itong Mother Flame dahil gagamitin niya ni Imo Sama. So alam naman natin na itong sila Imo Sama ginagamit itong Mother Flame sa pag-destroy nga o sa pagwasak sa isang kingdom. At ayan ngayon yung kumakalat na theory na isang dahilan kung paano lulubog itong mundo natin sa karagatan. At so kaya ayan para dun sa mga nakakalimot patungkol dito kay Mother Flame ay kapag ginagamit kasi itong si Mother Flame, ang nangyayari ang effect niyan na papabilis nito yung pag-angat ng sea level. So kaya nga ayan yung sinasabi yung dahilan kaya lulubog itong mundo natin. But anyways ay pagkatapos nga dito ay makikita rin natin yung iba't ibang reaction pa ng mga tao sa iba't ibang sulok din ng mundo ng One Piece natin patungkol dito sa broadcasting nila Dr. Vegapunk. At then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. So sobrang iksi lang talaga niyan. Pero ito nga ay i-flex ko lang ulit saglit itong si Windbreaker natin. So sa mga may trip sa inyo na manga series, itong si Windbreaker ay pakicheck na lang at pakisubscribe na lang si second channel natin dahil doon ko po ginagawa itong mga anime na gusto nung i-manga series natin. At yun pala pati si Kaiju number 8 ay sinisimulan ko na pong i-manga series yan dun sa kabila. So yan, kung meron pa kayo ibang mga animes na pinapanood na gustong i-manga series ay paki-comment lang dyan sa baba at gagawin natin yan. So yun lang naman guys, at ulit yung mga link na to nandiyan lang sa description at saka sa may comment section. So paki-check na lang at paki-subscribe na lang kung matripan nyo. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So kapag may update na dito ay ipe-present ko na lang kaagad sa inyo. So lagi mag-iingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.